The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mga biyan ang aton pinasahing na palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay isang kabuhi nagalambot naman sa inyong mga puluyan sa pag-alagad sa inyo. Nahala din sa pagtuon sang putli kag hamili nga mga pulong sa aton Ginoo. Gani pabilin kamo sa sulod sining 30 minutos sa sining aton very special program, Tinapay sa Kabuhi. Iyaring matahong mga bahin sa kasulatan para sa aton sining adlaw, Hulubaton Kapitulo 4, versikulo 23. The Book of Proverbs, chapter 4, verse 23. Mga pulong sa Ginoo nagasiling, bantayi ang imo tagipuson sa bugos nga kakugi. Kaysa sini nagagwa ang mga ilig sa kabuhi. Okay, welcome gid sa aton broadcast karong adlaw. Nagabasa ako diri sa isa ka law firm sa Manila. Hindi lang ako nasambit ang ngalan kay way kita permiso sa pagsambit sa ngalan nila. Ini nga law firm ini, isa ini ka bantog nga law firm sa Manila. Kag may policy ini sila naging kaisahan para sila tanan bilog nga staff. Na nagasiling ila policy as a law firm that any member of the staff discovered engaging in immorality is terminated right away, and this is non-negotiable. Kasi itong isa katiyon ang amuning natabo diri isa ka male member sa ila staff was terminated for adultery. Hindi siya nagservisyo na sa ila firm for 13 years, lawig na. Married. But had an affair with the former secretary of the firm. Tinasapuan ini. Natungkol nga mo ng ila policy nga kung you're engaging in immorality, you committed adultery or fornication, that is non-negotiable. Right away, out ka. Sabi ninyo, isa ini kabagay nga gina-appreciate naton sa mga kumpanya nga kaangay sini. Kaya ginahimo nila ni kung nga maproteksyonan ang family. Ay mati may familya ni siya. Hindi sila luya nga magpadayon ng practice kag mag-suffer niya family. So we congratulate this law firm na may policy kaangay sila. Kakabay nga sundo nini sa madamo man nga mga korporasyon o kung ano dira nga mga organization agud nga mapinan, matipigan, tagaan proteksyon ang aton mga families kahit nagasuffer gina familia kung ang bana may mga premarital, may mga marital relationships sa iban nga babae malabot sa iyang asawa. So thank God for this policy. And may this be a good example ang sulundan sa iban man nga mga korporasyon o kung kompanya. Okay? Ginashare na ako na sa inyo, agad nga ma-encourage kita na sa karoon nga panimpo may ara pa man nga mga kaangay sini na gina-preserve nila ang ginatudlos ang ginoo sa pulong. Because the Bible is very clear sa mga bagay. That God condemns adultery. And God condemns fornication. Okay, mag-pamati anay kita diri sa isa kambahanon. Kinahalad na ako niya kalantahon sa inyo tanan. Nagabuylog sa aton nga broadcast. Ang bahanon nga nagadayaw sa Ginoo. Wow, a beautiful song, no? Dahil katawang gid, hindi lamang ang mensahe ni kundi ang nagakanta man sini. Trust in God. Bisan pa sa mga sitwasyon yung isa nga hindi natin maintindihan, padayon lang kita sa pagsalig sa Ginoo. Kapyut lang kita sa Ginoo. Manda mo pagtilaw nga nalambot sa kabuhitan nga hindi na maintindihan mo. Tapay ka nga cancer o kung kamatayon. Apag di kagid magtalikod sa Diyos, uyat kagid sa Ginoo. Kaya at the end, He will come out victorious. Amoy na si Job, isa naman na itong inagyan niya, huwag siya magtalikod sa Ginoo. Though He slay me, sabi ni Job, though He slay me, though God will slay me, I will continue to trust Him.
Gani sa mga eksperyensya nato sa kabuhi nga hindi nato maintindihan. Just keep on trusting the Lord. Lord, I trust you. I trust you because you don't make a mistake. I trust you because you're a wise God. And at the end, if we will continue to trust you, you're going to honor my faith. Amo naman siya sambahan na trust in God. Ang inatunan natin diri amo ang kapitulo 26 sa mga Salmo. Kagin abrihan din natin ining kamaturan anungod sang sitwasyon sa tagipuson sang tao. Gives us here the picture of the human heart. Kagin silin akong diri sa inyo nga ayhan hindi kita we don't agree with this, ha? Apang amo ni matuod gid nga ang atong tagipuson malauton. Whether you will believe it or not, whether you will agree or not, that's the truth. Ano siling bisan daw ano kayo sa imo, how moral you are, yet ang matuod gid sining ang tagipuson naton malimbungon. Kaya himo ni sa mga bagay nga ni makapamuot sa Dios. Kaga ang resulta sini, way ka na singkadlok sa Dios eh. Kung ang tagipuson mo puno na sa sala, nagaboy ka sa sala, way na ka, you don't have fear. The fear of God is not there anymore. Di ko ng tao ay nasingkadlok sa Diyos. Natural. Larang luyag himoon, bisan pa hindi ni kabuton sa Diyos, himoon niya. Way na siya silingan na ano niya, nga ginadumta niya sa sala, na higuan siya sa sala, way na. Way na sa iya. When you lose the fear of God, and then, if you do this, if you try to lose that fear of God, you are going to start losing everything. I mean, everything. Nadula na sa imo. Intra ka na sa tanan. Guba ng karakter ni mo. Wala ka na integridad. Kung ano ay na ikaw singkadlok sa Diyos, kita na ito nila. I don't have to convince you. Sa mga tao nga wala na singkadlok sa Diyos, wala na madlok sa paghimos ang sala. Dula na alang tanan hasta pagkabutang nila, panimalay nila, hindi na sila mapatihan hasta ila kabataan, hasta ila mga abyan hindi na makapati sa ila. It all started from that when you start losing your fear of God, you don't have fear of God anymore in your heart, you start to lose everything else, your character, your conduct, iban pagid. Out of a sinful heart, nagagawa dira ang mga sinful words, sinful deeds. Sa versikulo 3, ang mga pulong sa iya baba, kalautan. Psalms 36 verse 3. Nagunta siya sa pagkamaalam kag paghimo si Mayo. Natural. Kung muna ng life ni mo, hindi na maalam ang mga desisyon na imo ni mo. No, hindi ka na magpati ka nga ba mo, nga hindi sa amo na nangangahimo niya naman. Tano sa ron niya man utok niya, ha? Hindi na malamon nga madesisyon na yung ginahimo. Dikta na inasang tagipusoon nga malauton mo. Ang ginabuhat niya, hindi na gusto. Instead of acting wisely, that person acts wickedly. Hindi na malamon na ginahimo. Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 34 kag 35, mabasa nato rin kamaturan. Matthew 12:34 to 35. I hope may mga lapis ka marong papel nga masulat ninyo ni agad ma-review ninyo ni tapos ang aton pagtuon. 34 to 35. Nga siling niya bayan sa sulatan. Kamo nga kaliwat sa mga manog, paano bala nga kamo nga malaot makapamulong sing mga butang nga mayo. Kaysa kabuganaan sa tagipuson, nagapamulong ang baba. Ang tao nga mayo sa iya, maayo nga bahandi, nagapagwa sing mayo. Apang ang tao nga malaot sa iya malaot nga bahandi, nagapagwa sing malaot. Kanya mo na. Kung natay puso ni mo malaot, ang nagagawa dira may kuman. Katulad nila sang bubon. Nga kung ina nga bubon, mahigko. Sandukon mo na. Timba ka dira sang tubi, ang magwa nga makuha mga tubi.
mahiko man. Kay mahiko ina nga bubon. Amo man ang tagipusoon sang tao. Out of a sinful heart comes sinful words and sinful deeds. And instead of acting wisely, a person acts foolishly or wickedly. Sa mga Salmo Kapitulo 1, versikulo 2, asa po naton dira ang tao nga malauton, na iya tagipusoon malaot, wala na siya nagapamalandong sa pulong sa Diyos. Wala na. Ang maalam yung tao, managhinahimo, he meditates day and night on the Word of God. Apang hindi iya ang malauton. Kung naara siya sa igdaan, ginbasa natin na dire, ang ginapinsan is na iya, mo kung ano naman mahimo niya makapangawat siya, makapanunto siya. Hindi na siya maguntat hindi na siya mag-relax, hindi siya maguntat, o hindi siya magtulog until he comes up with a new plot of doing mischief. Makaladlok, no? May mga tao kaangas na. Nga sa ila katri, sa ila igdaan, muna ginapinsan nila, ano naman nun? Hindi naman ko kapangawat man. Sino naman ang patsyon ko? Ako nung may makuha akong kwarta. Ang pinsan ko na, nahadlok ka na unas na nga may tao kasumus na. But there are people, so many of them who are like that. Ang mula na ginapinsan nila. Nagapangita sila parusang leon nga nagaluyong kung sino ang iyang tukbon. Amo man ang tao nga may malauton sa hindi kipuson. Amo na katulad sa ila. Kita mo na karon. Ginalugos. Patapos ng luguson, patyon pa. Katulad sa ito siya kapanimala ito. Nga maperti nga pagsaksak sa iya. Patay siya. Tapos, kwarta. Muna yung isip sang tao ng malauton mo. Makahaladlok is so frightening. People who are like that. Because they won't relax, they won't go to sleep until they have come up with a new plan or a new plot to destroy people. So corrupt heart produce a defiled conscience. A corrupt heart, a wicked heart produces a confused mind, a perverted will. Perversion. Ito mo na isambit na akong sa inyo itong this transgender idea. That is perversion. Although the society now try to accept that, but in the Bible, sorry to say, that's a kind of perversion. Kaya gintuga ikaw sa Diyos nga muna lalaki, don't change that anymore. That's the way God planned for you. But with the heart that is not right with God, tagipusoon nga hindi tadlong sa bangan sa Diyos, nga hindi mag-submit sa iya pulong, will also have a perverted will. Saya man ginahimo. No fear of God before their eyes. Mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 18. Romans chapter 3, verse 12. Verse 18. Open your Bibles to this, kaya mo ni makita natin. Chapter 3, verse 18. Sa mga taga-Roma. Ang mga pulong diri sang Ginoo nagasiling, 3:18. Wala'y kahadlok sa Dios sa tubangan sang ila mga mata. Wala na. No fear of God before their eyes. Kung wala na ikaw sing kahadlok sa Dios, di mahimo ni mo bisan ano na lang ang bagay. That's why ini ato konsyensya nga ini sa makabulig man daw sa daw barometro man nga kung makasala ka daw gina-remind ka, oy nagsalay ka, no? Ang aton conscience nga imo sila. Pero hindi naton pag-imo ng aton conscience nga guide naton sa aton mga desisyon. Because our conscience can be polluted. Ang aton konsensya ma-control man ni sang mga pangunahuna nga di mayo. Ang imo naton nga guide sa aton mga moral decisions is the Holy Spirit should guide us. Pangayo kita sa pagtuytoy sa mga Espiritu. He is our true guide na tuytoy sa aton. Tigani man ang mga hindi ko
Ang ginhatag na kon sa inyo diri nga retrato mo ang tagipuson sang tao. Kagano ini? Whether you will agree or not, the heart is what? Deceitful above all things and desperately wicked. Now, katapusan ng mga verses alin sa verse 5 up to verse 8, ang makita natin diriya mo naman ang tagipuson sa Diyos. Just the opposite. Tagipuson sa tao malauton. Ano yan tagipuson sa Diyos? Tinibaluan naman natin yan, di ba la? Verse 5 sa chapter 36, ang sinini ang imo malig-on nga pahigugma. Amo na yan tagipuson sa Diyos, puno sa gugma. O Ginoo yara sa mga langit. Nagalambot tubtub sa mga kawaan ang imo katutom. Ang imo pagkamatarong kaangay sa mga bukid sang Dios. Amo na tagipuson sa Ginoo. Ang imo paghukom dako nga kadadalman. O Ginoo ikaw nagatipig sang tao kag sapat. And in spite ng tao iya malauton. Sa gihapon ginatatap niya ini. He takes care of them in spite of their sin. Kaya ang tagipuson sa Diyos iya puno sang gugma. Ato niya puno sang dumot kag kakig. Nga man nga pinatsyanay. Nga muni nakartabo sa Marawi karon mga mauti nga ini mga ISIS. Because the heart is full of hatred and anger. Tagipuson. Kuhay dira ang Ginoo. Kaya kung ang gugma sang Diyos aral lang sa ila, arang Diyos sa ila. Untatan nila ina. Mailuhan nila, matunan nila paigugma sa ila mga, bisan pa sa ila mga kaway. So, opposite yun sa tagipuson sang tao. Ang tagipuson sang tao ya malauton. But the heart of God is full of love and compassion and mercy and kindness. Now, ano kabili doon sang imo malig-on nga pahigugma? Verse 7, O Diyos. Ang mga anak sa mga tao nagadangup sa idalom sang landong sa imo mga pakpak. Mabusog sila sang bugana sang tambok sa imo balay. Kag paimnon mo sila sing suba sang imo mga kalipayan. Kay sa imo yara ang tuburan sang kabuhi. Sa imo kapawa makakita kami sing kapawa. O padayon ang imo malig-on nga pahigugma sa mga nakakilala sa imo. Kag ang imo pagkamatarong sa matadlong nga tagipuson. Dili ipagpaabuta batok sa akon ang tiil sang bugal. Kag dili patabuga sa akon ang kamot sang malauton. Iyara nagakapukan ang mga manughikos sang kalautan. Ginatikwang silas paidalom kag hindi na makabangon. At the end, no? Kita natin diri. That God will always triumph. So, ano diri ang tagipuson niya sang Diyos? Opposite. Kaya diri nag-focus makita sa along pagtuon sa nabili natin nga tion. Focusing on the heart of God. The character of God. Amo ning essential nga kinahanglan may bala naton kung sino ning Dios nga nigugma naton. Nga ginasimba naton, Dios iya nga puno sang gugma, puno sang kaluoy. Description here is about the character and the heart of God. Di promo ning Dios nga ginasikway sang tao. Ining Dios nga may gugmaon nga ni, Dios nga maluluyon. Dios nga puno nga nagadumot sa sala. Ginakontra sang tao. Sa pagani sa tiyempo na Ginoong Hesus during his time, he was a perfect man, perfect God. Why man sila si sala nga nakita sa iya? Pero nanong ginhimo na sino? Dumta nila, kinsikway nila, ginpalansang nila sa krus. That's the God that they rejected, that's the God that they rejected. Nga ginsikway nila. Amoy ng Diyos nga daway sila yasing kahadlok. Sining di sa versikulo 5, lalong kung sining nga Diyos, His mercy and faithfulness are limitless. That's what's in the heart of God. Ang iya kaluoy, ang iya pagkatutom wala sing limit. Verse 6, His righteousness is as firm as the mountain. Ang iya pagkumatarong, sobra pakalig-on kabakod sang matag-as kag mataas nga mga bukid.
His judgment in verse 6 or justice of God are inexhaustible. Wala sing limit. Wala nagakaubas ang paghukom sa Ginoo. Wala nagauntat ang iyakaluoy sa aton. And basa natin dira kaina, He takes care of us, of His own people. Muna kataho mala sa aton Ginoo. Kamuning Diyos nga ginalagad naton. What a gracious God He is. Ngagit pamtangan naton sa aton pagtuo. Ang iya kaluoy, His mercy is priceless. Kaluoy sa Ginoo. Daonoy na blang tungod sa iya guma sa aton. Nakita niya nga aton kinanglan kita sang manuluwas. Kinanglan kita sa isa nga mga bayad sa aton sala. Nanong ginhimo sang Diyos nga may ginpadala niyang iyanak. Agud sa paghalad sa iya kabuhay, agud wason kita, agud bayaran ang aton sala. He became our substitute. He took our place. Murang aton Diyos. God the Son who came, who died on the cross, agud bayaran ang aton mga sala. Ang iya mga pakpak kitbasa natin under His wings, His shadows offers a better place of protection than the world's protection. Ang Diyos sa iya, ang iya pakpak, ang ginahimo sa Ginoo, nagaprovide siya sa protection sa aton. Kaaway naton niya lain. Kaaway naton sa tanas siya ang iya tuyo sa niya mong pagguba sa aton. Di ba? He wants to destroy us. Muna nga ginaagda kita, ginaganya kita perme, ginagamit sang yawa ang droga, ang inom, ang pagpanabako. Agod halitan kita, agod laglagon kita, pero hindi amo niyang aton Diyos. To katulad siya sa isa ka munga, inbasa natin sa verse sa versikulo inbasa natin kay ina. Katulad siya sa isa ka munga nga naga-protect sa iyang mga piso, protecting his young with her outspread wings. Sa Matthew Kapitulo 23, kita natin na kung paano nga ginatipo niya. Manang aton Diyos. Nadumduman ninyo ang mga Israelites dito sa Kamingawan, sa nagalakat sila. God provided a pillar of fire by night. Agud may suga nga makita nila yung ginagyan. Kung adlaw man kita makainit sa Kamingawan, God provided a pillar of cloud by day. Agud makapasilong sila. Kung uhawon man sila, ang Ginoo nag-provide na siyang tubig nga mainom nila sa Kamingawan. Ay pagkaon, God provided manna in the morning. God provided quails for their meat. Sa mga kaaway, ginbantayan sila sa Ginoo. Just like a mother hen protecting her young with her outspread wings. O muni aton Diyos, bulahan kita nga nakakilala sa iya, kag may personal kita nga kang tanan sa iya. Ang Ginoo magpakamayo sa aton pagpangulando. Mga piyara mo ning aton Ginoo, amo ning Diyos nga ginalagad naton. Diyos nga maluluyon, may gugmaon, kag matinatapon. Nagatipi ka nagabantay sa aton. Ang Diyos magpakamayo sa aton pagpamalandong sa ning adlaw. Ang iyo lagad Pastor Bert Alparagi nagapalam sa inyo, ang Ginoo magpakamayo gid sa inyo tanan.